May viewer po tayo sa TikTok na isang food panda bike rider. Naulanan daw po ang kanyang Tecno Camon 40 kahapon at kinabukasan, kanina, ay bigla na lamang hindi gumana ang touchscreen ng kanyang cellphone. Nang dalhin daw po niya ito sa isang repair shop, ang naging suggestion daw po ng technician na nag-check ng kanyang unit ay palitan na lamang ito ng bagong LCD. Buti na lang at napanood niya ang isa sa mga video ko na may pagkakahawig sa problema ng kanyang cellphone. Kaya nagbakasakali po siyang dalhin sa inyong lingkod, hoping na kaya nating ayusin ang kanyang unit nang hindi na kailangang palitan ang LCD. Tingnan po natin kung maayos natin ito at maibabalik sa normal ang touchscreen nang hindi na kailangan ng bagong LCD. Tinanong ko po si client kung binuksan ba ng unang technician ang unit para i-check at ma-inspect ng maayos. Ang sagot po ni Sir, hindi raw po binuksan ang cellphone. Nag-force restart lang daw po sila at nang hindi pa rin gumana ang touchscreen, agad na nagbigay ng suggestion ang technician na palitan na ang LCD. Dito po pumapasok kung gaano kahalaga ang tamang pagdadiagnose. Siguro kung nag-basic diagnosis lang po ang unang tumingin sa unit na ito, malamang hindi na po ito umabot sa akin. Kaya paulit-ulit ko pong nire-remind ang mga kapwa ko technician, huwag nating kalimutan ang basic SOP. Sa experience ko, humigit kumulang 70% ng mga problema sa cellphone ay kayang masolve sa basic troubleshooting, habang ang natitirang 30% ay maaaring mangailangan ng advanced microsoldering at advanced troubleshooting. Mahirap man i-reach ang level ng advanced microsoldering at troubleshooting dahil kailangan talaga ng maraming practice at experience. Pero ang basic SOP ay kayang-kayang matutunan kahit ng mga baguhan. Kaya huwag po tayong magdadalawang isip na magsimula at bumalik sa basic SOP. Dahil minsan, hindi naman talaga komplikado ang problema. Kailangan lang nating hanapin ng tama kung saan talaga nagsisimula ang sira. Dito po sa unit na ni-repair natin, napakasimple lang pala ng naging problema. Isang corroded na pin lamang sa FPC connector ng LCD ang naging dahilan kung bakit hindi gumagana ang touchscreen. Sana po ay magsilbi itong leksyon hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa aking mga kapwa technician. Minsan, kahit napakasimpleng problema ay maaaring maging dahilan ng malaking issue. Kaya mahalaga talaga na laging magsimula sa tamang diagnosis. Heto na po ang ating finished product. Win-win situation sa amin ni client. Kumita na ako, satisfied pa si client dahil original pa rin ang kanyang LCD. At the same time ay nakamura pa siya ng gastos. Until next time, see you in our next videos.